Day, sir. Good day, everyone. I am Marian Ishing Timotula, and I'm going to show you how to transfer through JTEX into Table. First, let's open our Apache NetBeans. As you can see, this is my form. And next, click Palette and click Table. So, let's click our table and right-click, click Table Contents, and edit your columns. As you can see, there are 4 titles here. Let's edit the title one into first name. After renaming the title, let's go to rows and let's set the count into 0. After that, let's click close. And next, let's right click the create, go to events, action, and click action perform. As you can see, it says here to add your handling code. Let's enter this. Let's paste our handling codes here. So, if the JTEX1 and JTEX2, 3, we have text field, we have 3 text field here, the box here, below the first name, last name, email. The box below password is called password field. Kapag successful ang ating code, kapag maglalagay ka ng password mo dito, nakalagay, hindi makikita yung password mo at ang nakalagay yung mga asterisk. Isa lamang ang ating password field. So, ayan. And dito naman sa J option, pane show message dialog is dapat yung lahat ng fields ay mapifill upan mo. So, itong 4 na fields nito. At after mo fill up dito naman tayo sa else data. So, same lamang. We have tatlong text field and isang password field. So, after mo ma-fill upan yung mga fields, lalabas si added successfully, which is ma-add siya dun sa ating table. Yung mga information na binigay mo, like first name, last name, email, and password, ay malalagay sa ating table. JTable 1 nakalagay dito. Ito yung hinighlight ko dahil sa lamang ating table at ang pangalan ay table 1 lang. At ma-add sa row natin yung data
or yung information na binigay mo. Ma-add sa table, sa table natin, yung first name, ma-add siya dito yung first name mo, last name, email, and password. So, isa lang ang ating password. At kapag after mo nang ma-fill out, malalagay siya sa table. And yung password mo na naka-asterisk ay magiging visible na siya sa password dito sa ating table. Make sure na meron kang curly dito yung symbol sign na ito. Kasi kapag nawala yan, mag-error yung ating public state void. Dapat meron talaga nun. Ayan, kapag meron nun, wala siyang error. Kapag wala naman ito, posibleng hindi magra-run yung ating ginawa, yung ating table, yung ating form. So, dapat meron talaga. So, para makita natin kung tama ba yung ating ginawa, i-run natin ito. So, let's click lang yung Shift at saka F6. Dapat, yung pag-click mo, i-hold mo yung Shift at saka click yung F6. And pinagra-run na ang ating, At maghintay lamang tayo. So, ito na. So, i-fill up natin yung lahat ng fields na ito para at yung information na maproprovide natin ay malalagay dito sa ating table. So, let's start with the first name. For example, and the last name. Tsaka email. Fake lamang po ang aking nilagay dyan na email. At saka, fake din ang aking ilalagay na password. For example, ito. So, as you can see, gaya ng sinabi ko kapag mag-fill up ka na yung password, ang malalagay dito ay yung asterisk, which is kanang hindi visible na yung password. So, after click lang natin yung create button, and ito nakalagay na yung added successfully, gaya yung in-explain ko yung code na kapag after mo ma-fill up yung mga fields, lalabas si added successfully. And click mo lang yung OK. Ito, gaya ng sabi ko, yung information na binigay mo ay malalagay dito sa ating table. So, try pa natin ng isa.
So, i-click lang natin yung create, tsaka click yung okay. Ito nalagay ulit. So, patunay lamang to na tama yung code na inilagay natin. At yun lamang. Salamat sa panonood.